Kahit may group meetings ako after class, nakabuntot siya. Ibig sabihin lang, you love me. Tito, may forever! Gayuma. Dear Sir Jupiter, tawagin niyo lang po akong Celine. Ang ikikwento ko sa inyo ay tungkol sa amin ng kaisa-isa at nakababata kong kapatid na si Charmaine. Naulila kami nang mamatay sa isang car accident ang aming mga magulang noong graduating sa high school si Charmaine at graduating naman ako sa college. Dahil doon sa kanya na natutok ang buhay ko. Hindi kami hirap sa pera dahil may iniwang 10 units ng paupahang apartment ang mga magulang namin, katabi ng tinitirhan naming bahay. Hindi na ako naghanap ng ibang trabaho para maasikaso ko ang mga apartment at para mas makapag-focus kay Charmaine. Dahil siguro sa murang edad niya, mas nahirapan si Charmaine na mag-cope sa biglaang pagkamatay niya ng mommy at daddy. Na-depress siya ng sobra. Sa pagpasok niya sa college, hindi siya gaanong nagkaroon ng mga kaibigan. Mas lalo siyang naging loner nang dahil sa pandemic. Online na ang mga klase at hindi niya nakakasalamuha ang kanyang mga classmates. Nang magbukas uli ang klase sa campus, mas lalo siyang naging mailap sa mga kaklase. Kaya naman natuwa ako nang biglang napukaw ng isang binata ang kanyang interes nung papasok siya ng 4th year college. Katatapos lang ng kanyang 18th birthday noon. Tawagin nating Robbie ang lumipat sa unit na kadikit ng bahay namin. Magkaedad sila ni Charmaine. Kasama ni Robbie ang kanyang mami na tawagin nating si Tita Virgie. Noong nag-i-inquire pa lang ang mag-ina, nagka-crush na agad si Charmaine kay Robbie. Pag-alis nila, hindi na siya nakapagpigil ng kilig. Yes! Buti nagbigay agad ng down at advance. Ang cute niya, no? Saka mukhang ang bait-bait. Ate, magluto tayo ng leche flan. Ihatid natin paglipat nila. Uy, may crush ng sister ko. First time ever to At dahil dyan, gagawin natin special ang leche flan. Hinatdan nga namin ng leche flan ang mag-ina noong unang gabi nila sa apartment, Sir Jupiter. Nakakwentuhan namin ng matagal si Tita Virgie. Kaso agad na nagpaalam si Robbie na mag-aayos ng gamit sa kwarto. Kapansin-pansin na may pagkamahiyain ito at tahimik. Hindi halos nagsasalita. Pag-uwi namin sa bahay, ang mag-ina pa rin ang topic naming magkapatid. Siya yung crush mo, Charmaine. Parang ayaw makipag-usap. Paano yan?
I get him, ate. Narinig mo ba yung sabi ng mommy niya? Hindi siya dating ganyan. Nagkaganyan lang after mamatay ang daddy niya nung grade 6 pa lang siya. Imagine, mas bata pa yun sa age ko nung nawala sina mommy at daddy. Kaya naiintindihan ko siya. Mas gusto ko tuloy mapalapit sa kanya. Baka matulungan ko siya. Oh, baby! Come to ate. Hug! Ginawa nga ni Charmaine ang lahat para mapalapit kay Robbie, Sir Jupiter. Doon ko nakitang gusto talaga niya si Robbie kahit hindi pa sila totoong nagkakakilala. Biglang kasing nagbago ang kapatid ko. Naging determinado at aggressive. Inobserbahan niya kung anong oras pumapasok sa school si Robbie kahit mas maaga yun kaysa sa oras ng pasok niya. Inaagahan din niya ang alis para kunway di sinasadyang magkasabay sila sa paglalakad patungong jeepney stop. Mula roon, magkaibang jeep na ang sasakyan nila patungo sa magkaibang university. Pero kahit ilang buwan nang ginagawa yun ni Charmaine, kakaunting salita pa lang ang nahugot niya mula sa binata. Panay ngiti at tango lang ito. Dala siguro ng frustration kaya nakaisip ng kalokohan si Charmaine nang magka-project siya sa school. Kailangan niyang mag-interview ng mga nagtitinda ng mga gayuma, anting-anting at iba pang misteryosong mga bagay sa labas ng Quiapo Church. Nagpasama siya sa akin dahil kailangan ko siyang i-video habang nag-i-interview. Ang dami pala nila. Paano ka pipili dyan? Ayun, ate. Si Lola. May karakter ang itsura niya. Bagay na bagay sa topic. Parang ang karakter na manghuhula sa pelikula ang matandang babaeng itinuro ni Charmaine, Sir Jupiter. Mahaba at kulot ang puting buhok. Kulubot na ang balat sa mukha. Pero buhay na buhay ang mga matang mabilog at alerto. Naka-lipstick pa. Na pulang-pula si Lola. Hello po. Estudyante po ako. Pwede ko po ba kayong ma-interview ng naka-video tungkol sa mga tinitinda nyo? Bibili rin ho ako ng mga sample para lang ho ito sa project ko sa school. Sige. Anong mga pangalan ninyo? Si Charmaine ho ako. Sili naman ang pangalan ng ate ko. Pwede ho bang magsimula ng mag-video ang ate ko? Sige, Charmaine. Ang gaganda nyo naman. Maswerte ako sa araw na ito. Nakilala ko kayong dalawa. Ay, thank you ho. Pwede rin pong malaman yung pangalan nyo? Lilith. Ang cute naman ng name nyo. Sige ho, simulan na natin. Ano-ano ho ba itong mga paninda nyo? Matagal yung interview kay Aling Lilith. Marami siyang paninda. May herbs na gamot sa kung ano-anong sakit.
may mga anting-anting na kontrakulam daw. May mga pampaswerte at merong panggayuma. Gayuma ho? Totoo ba yun? Effective talaga? Kasi sabi ho ng iba, aphrodisiac lang ang mga yan. Nagpapainit lang ng katawan. Hindi pang matagalan. Hindi nakaka-inlove. Mabisa itong galing sa akin. Dito, may forever. Talaga ho? Paki-explain nga ho kung ano-ano ang gagamitin at paano ang proseso. Tapos bibili ako para isama sa project ko. Wala akong kamalay-malay, Sir Jupiter, na isinagawa nga ni Charmaine kinagabihan ang panggagayuma. Yung estilo ng gayuma ni Aling Lilith ay walang kasamang pagkain na ipapakain sa biktima. May mga ibinigay lang yung matanda na kandilang pula at maliliit na balot ng kung ano. May nakasulat din sa papel na mga orasyon daw na kailangang basahin sa takdang oras. Komplikado yung proseso. Naisip ko nga mabuti na lang at yung video mismo ang project ni Charmaine na isusumite. Hindi na kailangang isulat pa. Yun pala, may iba pang paggagamitan si Charmaine sa nakadokumentong proseso sa video. Pagkaraan ng 3 araw kumatok sa bahay namin si Robbie. Katatapos lang namin maghapunan. Ako ang nagbukas ng pinto. Laking gulat ko na may dala siyang bouquet ng roses na pulang-pula. Robbie! Good evening. Nandyan ba si Charmaine? Yes, nandito. Come in. Kinilig ako para sa aking kapatid, Sir Jupiter. Kaya naman dumiretso ako sa guest room na katabi ng sala. Ginawa ko na yung opisina para sa administrative work ko sa mga apartment. Mula doon, dinig ang usapan sa salas, lalo pat iniwan kong nakaawang ng bahagya ang pinto. Hindi ko makakalimutan ang highlights ng kanilang pag-uusap na labis na ikinasaya ko noon para kay Charmaine. Hindi ko alam na yun pala ang simula ng lalong pagdilim ng aming mga buhay. Hindi ko alam kung bakit hindi ko agad nasabi. But it just suddenly dawned on me that I need you in my life forever, Charmaine. I love you. Forever talaga? Forever agad? Pero hindi ako tatanggi. I love you too. Maghahating gabi na umuwi si Robbie. Lumabas ako para makipagdiwang kay Charmaine at doon siya nangumpisal. Ano? Ginawa mo yung panggagayuma? Charmaine, hindi natin
din alam ko anong klaseng powers o magic yun. I don't care. It worked, ate. It worked. Ang saya-saya niya, Sir Jupiter, kaya hindi ko magawang sirain ang kanyang kaligayahan. Pero punong-puno ako ng mga agam-agam. Dahil kung bisa lang ng gayuma yung nagtulak kay Robbie na magtapat ng pag-ibig, di ba peking damdamin lang yun? Saan yun hahantong? Nagdaan ng mga buwan na masusi ko silang inoobserbahan. Handa na akong sumalo kay Charmaine sakaling lumipas ang bisa ng gayuma, kasama ang pagtingin ni Robbie sa kanya. Pero hindi nangyari yun. Kabaligtaran ang nangyari. Ate, pwede mo ba akong samahan sa Quiapo? Hihingin ko kay Aling Lilit yung pampawalang bisa sa gayuma. Ha? Babawiin mo na? Agree ako dyan. Pero bakit? Hindi ko naman kasi akalain na ganito pala ang may boyfriend, ate. O hindi ko lang alam kung si Robbie lang talaga yung ganito. Nasasakal na ako eh. Wala na akong sariling space sa buhay ko. Gusto niya nakadikit siya sa akin palagi. Hatid sundo niya ako sa school. Kahit mas maaga yung pasok niya, pilit pa rin niya akong inihahatid bago siya tumuloy sa klase niya. Mas unang natatapos yung klase niya pero naghihintay siya ng ilang oras sa akin. Kahit may group meetings ako after class, nakabuntot siya. Minsan nga hindi siya pumapasok tapos pinipilit niyang wag din ako pumasok para magkasama kami. Pag kumakain kami sa labas at pupunta ako ng ladies' room, sasamahan pa niya ako at magbabantay siya sa labas. Parang obsessed na siya sa akin, ate. Nakakasama na to sa bawat isa sa amin eh. Sinamahan ko nga siyang bumalik kay Aling Lilit sa labas ng simbahan ng Quiapo, Sir Jupiter. Pero wala na doon ang pwesto ng matanda. Nagtanong kami sa mga pwestong katabi ng natatandaan naming pwesto niya. Pero walang nakakakilala sa kanya. Sa pangalan man niya o sa paglalarawan namin sa kanya. Mga old-timers na raw sila roon at wala talaga silang nakasamang ganun ang pangalan o hitsura mulat sa pool. Parang imposible namang hindi nila siya matandaan. Napaka-standout nga ng itsura niya, di ba ate? Yun nga rin pinagtataka ko eh. Dalawa tayong kumausap sa kanya at may pruweba tayong video. Teka nga, ipakita natin sa mga tindera ang video na nasa phone mo. Binura ko na ate after ko masubmit. Malapit na nga akong maubusan ng storage eh. Paano yan? Hindi mo alam kung paano bawiin yung gayuma. Di ba sabi nga ni Aling Lilit, forever na yun? Ate, ayoko na. Bahala na. Pakikipag-break na talaga ako. Desidido na si Charmaine, Sir Jupiter. Sising-sisi siya sa ginawa niyang panggagayuma. Babe, kung nagawa mong gayumahin ako, ibig sabihin lang you love me. That just makes me love you more. You love me so much. Just as much as I love you. Robby, noon yun. I was wrong. Hindi ko pala kayang suklian yung klase ng love na binibigay mo. Hindi ko kayang ibigay yung hinahanap mo.
It's okay, babe. Just let me love you. I need you with me. I need to be with you. Robbie, please. Ayoko na. Just let me go, please. Hindi ko na kaya. Nag-uusap daw sila noon sa isang outdoor cafe, Sir Jupiter, at nang hindi matinag si Robbie, tumakbo na lang si Charmaine palayo. Patawid sa daan, hinabol siya ni Robbie. Hindi na umabot sa ospital ng buhay si Robbie, Sir Jupiter. Hysterical naman si Charmaine at kinailangang isedate sa ospital. Ako ang nasa emergency contact niya sa phone, kaya natawagan agad ako ng staff doon. Hindi alam ni Tita Virgie ang punot dulo ng lahat. Ang alam lang nito ay naaksidente si Robbie habang kasama si Charmaine. Sa akin lang isiniwalat ni Charmaine ang buong pangyayari. Kasalanan ko, ate. Kung hindi ako tumakbo, hindi niya ako hahabulin ng hindi tumitingin sa daan. Kung hindi ko siya ginayuma, hindi siya magkakaganon. Nananahimik ang buhay niya noon eh. Hindi mo kasalanan, Charmaine. Aksidente yun. Kasalanan ko! Kasalanan ko! Dahil alam ng lahat ay girlfriend ni Robbie si Charmaine, andun kami sa kanyang burol. Kasama kami sa mga naglamay. Desisyon yun ni Charmaine, parang gusto niyang bumawi kay Robbie. Pero sa unang gabi ng lamay, may nangyari na. Nagpaalam si Charmaine na pupunta ng ladies' room. Dahil alam kong unstable pa ang mood niya, sinamahan ko. Siyempre, hanggang labas lang ako ng cubicle. I need you with me. I need to be with you. Wag! Layuan mo ko! Layuan mo ko! Ate! Kinalampag ko ang pinto ng cubicle, Sir Jupiter. Sa takot niya ay parang hindi na marunong si Charmaine kung paanong buksan yun. Pagkaraan ng ilang minuto ay nagawa rin niya. At halos lipa rin niya ng takbo ang palabas ng ladies' room. Nilagpasan ako. Dire-diretso si Charmaine sa gitna ng lobby ng Puneraria, Sir Jupiter. Parang wala siyang nakikitang ibang tao kahit halos puno ng tao ang lobby. Tumigil siya sa gitna, yakap ang sarili, nakapikit. Go away! Please, ayoko na! Leave me alone! Forgive me and leave me in peace! Please! Please! Leave me alone! Niyakap ko siya ng mahigpit, Sir Jupiter. Ramdam ko ang panginginig at panlalamig ng kanyang buong katawan.
Ate, tulungan mo ko. Ayaw pa rin niya akong iwan, ate. Make him go away, please. Lumala ang hysterics ni Charmaine hanggang sa kinailangan ko na siyang dalhin sa emergency room. Tinurukan siya doon ng pampakalma pero hanggang sa mawalan na lang siya ng ulirat ay yun at yun din ang kanyang sinasabi. Kinausap ako ng doktor at pinagpayuhang ilipat siya sa ospital na may psychiatric services para mas matulungan siya sa kanyang mga nakikita at nadaramang takot. Sa nilipatan namin, pinakonfine siya ng 1 linggo. Mabuti at pinayagan akong samahan siya. Umuwi lang ako para kumuha ng gamit namin at bumalik agad. Kinausap siya ng psychiatrist at therapist araw-araw. Kung ano man yung binigay nilang medikasyon sa kapatid ko ay nakapagpakalma naman sa kanya. Hindi na siya nag-hysteria. Pero parang tulala naman at walang emosyon kapag nakikipag-usap. Ayon sa kanyang psychiatrist at therapist, resulta ng magkakahalong shock, pagdadalamhati at pagka-guilty ang mga halusinasyong nakikita ni Charmaine. Natural daw na reaksyon ng shock dahil nakita niya mismo ang aksidente. Ang pagdadalamhati naman ay kailangan talagang pagdaanan sa tamang proseso. Pero mahalaga raw na mabitiwan ni Charmaine ang pagka-guilty para tuluyang mawala ang mga halusinasyon. Iba naman ang sabi ng aking kapatid. Can you see him, ate? Heto siya sa tabi ko. Hindi siya umaalis sa tabi ko. Wala akong nakikita, Charmaine. Sa akin lang pala talaga siya nagpapakita. Totoo siya, ate. I can see him. I can feel him. When he touches me, napakalamig ng kamay niya. No. Please, no. Tama na. Tama na. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi ni Charmaine, Sir Jupiter. Kahit umaayon ang isip ko sa paliwanag ng mga espesyalista, ang lahat ng aking pandama ay nangingilabot sa mga binibitiwang salita ni Charmaine. Pagkaraan ng ilang araw, nakiusap siya sa akin. Ate, mas natatakot ako pag hinahawakan niya ako. Malamig na mga kamay yung dumadapot humahaplo sa aking katawan. Pero para akong nakakulong sa sarili kong katawan dito sa ospital. Hindi ko maisiwalat ang aking takot. Wala akong lakas. Ate, tulungan mo ko. Nakipagdeal siya sa akin. Gusto niyang umuwi na ako para malapit din siya sa mami niya. Kung uuwi raw ako, hindi na niya ako hahawakan. Nandyan lang siya pero hindi na niya ako hahawakan. Please, ate, umuwi na tayo. Hindi ko na matiis yung pakiramdam ng hinahawakan niya ako. Ang lamig-lamig niya. Dama ko ang takot ng kapatid ko, Sir Jupiter. Totoo mang naroon si Robbie o halusinasyon lamang, nagdurusa si Charmaine. At gagawin ko ang lahat para matulungan siya.
Nakiusap ako sa kanyang psychiatrist at therapist. Hindi ko sinabi ang mga sinabi ni Charmaine dahil baka lalo lang kaming pigilan. Sa halip sinabi kong mukhang kumalma na naman ang kapatid ko. At hindi kaya mas makabubuti sa kanya na sa sariling pamamahay mamahinga. Babalik na lang kami bilang outpatient sa schedule na ibibigay nila. Pumayag sila. Pagdating sa bahay, nakiusap uli si Charmaine. Ate, please. Ayoko nang uminom ng gamot na yon. Para akong halos paralisado pag pinapainom nila ako noon. Napaka-helpless ng feeling. Wala akong kalaban-laban. Promise, ate, hindi na ako sisigaw. Sige, pero subok lang ha. Pag bumalik yung hysterics mo, baka mapilitan tayo magpa-ospital ulit. Yes, ate, promise. Ayoko na doon. Hindi na nga nag-hysterics si Charmaine, Sir Jupiter. Pero naririnig ko siyang nagsasalita sa loob ng kwarto niya na parang may kausap. Lagi siyang parang nagsusumamo. Please, kahit sandali lang, iwan mo muna ako. Can you do that for me? Akala ko mahal mo ko. Bakit mo ko pinapahirapan ng ganito? Hanggat maaari sinasamahan ko siya sa kanyang kwarto. Doon na rin ako natutulog. Sinasamahan ko siya hanggang sa loob ng CR at banyo. Lumalabas lang ako para maghanda ng pagkain, hugasan ang aming mga pinagkainan at isa lang sa washing machine ang aming mga bihisan. Nagpasabi na ako sa lahat ng mga kakilala na naghahanap ako ng makakasama namin sa bahay. Pero kumalat na rin kasi ang tungkol sa kondisyon ni Charmaine at natatakot na ang mga katulong na pumisan sa amin. Hindi rin naman kami nagtagal sa ganoong sitwasyon, Sir Jupiter. Nadatnan kong wala ng buhay si Charmaine, Sir Jupiter. Nagbigti siya sa kanyang kwarto at nakakintal na sa aking isip ang larawang iyon. Ang napakaganda kong kapatid, mulagat ang mga mata at nakalawit ang dila. Yun ang huling alaala ko sa kanya. Hindi na niya nakayanan ang takot. Kaya pala ginustong manumbalik ang lakas ay para lang magawa niya ang kanyang binabalak. Kasalanan ko, Sir Jupiter. Dapat nagduda na ako sa interes pa lang ni Charmaine sa gayuma at napangunahan ko na ng pag-awat. Naging masyado akong kampante. At hindi ko siya dapat inuwi sa bahay. Mas nabantayan sana siya sa ospital. Hindi niya sana nagawa yun kung nasa
nasa ospital siya. Hindi ko na alam kung bakit pa ako nabubuhay ngayong wala na si Charmaine. Wala nang saysay yung pananatili ko rito. I failed my sister. I failed my family. Sir Jupiter, kapag nabasa mo itong sulat ko, ibig sabihin ay wala na rin ako. Ibig sabihin, hindi ko na rin nakayanan. Sumunod na ako kay Charmaine. Isasama ko itong sulat sa aking last will at magbibigay ako doon ng instructions sa lawyer namin na ipadala ito sa iyo after my death. Sana pagbigyan mo ang aking huling kahilingan na basahin ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aming dinanas. Gusto kong paalalahanan ang mga tagapakinig mo na huwag paglaruan ang kapangyarihang itim na hindi nila lubos na nauunawaan. Maraming salamat, Sir Jupiter.